Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila. Thank God it's Friday! Alam mo, may bisita tayo dito, partner. Siyempre, alam mo bang excited siya na makita yung kuko mo. Alam mo, hindi ako na-weirdohan pag kuko yung gustong makita. Anong nararamdaman mo pag ganon? Wala. Mas natakot ako dati nung gusto niya makita yung paa ko. Hindi yung bisita ngayon ha. Yung pero, ingrown. Sabi niya, gusto ko talaga makatikim ng ingrown. Ingrown ng isang Nicole Yala. Sabi ko, kya, pare-parehas ng lasa nun. Nakakaloka. Tinanong ko siya, bakit mo nagustuhan yung kuko? Sabi niya, maputik daw yung dulo. Talagang weakness niya. Weakness po ng bisita namin, yung mga daliri po, yung mga kuko na may lupa sa loob. Gusto po niya yung lupa-lupa sa loob. Sabi ko sa kanya, hindi naman kasi naglalabayan. Bakit naman Hindi naman nagugas ang plato sa bahay nila yan eh. Partner, bakit ko kailangan maglaba? Meron namang washing machine. Sabi ko, hindi naglalaba naman yan, pinapaan niya. Kaya ako lagi naka-rubber shoes. Kasi yung pa ako yung tsaka. Charot lang. Gandang-ganda siya sa mga kuko mo daw. Talaga ba? Oo. Thank you. Sabi ko, wag mong pakating na, nangangalmot yan. Hindi, tsaka kailangan. At tsaka mukhang nangunguha to ng kuko, partner. Yung mga itsurang ganyan. Bisita ka pa sa amin, ha? Nakakaloka. May collection pala ng mga kuko sa bahay. Sabi mo, weird. May mga display ng kuko sa dingding. Diba? Kakatakot. Naka-frame na gano'n. Nakakatakot ka pala, ha? Naku, partner. Ingat tayo. Pinag-uusapan pa naman natin yung mga listeners natin na, diba? Na mga weirdo. Yan. Yung isa nating bisita, partner. Ayan. Hindi gumana yung flash. Yan. Nag-bounce back yung ilaw. Tropa to ni Diego Bandido eh. Oo nga, hinahanting ko si Diego Bandido. Parehas kalbo eh. Wala eh, hindi naabutan eh. Thank you sa pagbisita. Si Rainier and at saka, ayun naman pala, sinulat pa pala. Ayan, si Bernard. Tama, no? So, si Bernard Asupan at saka si Kuya Rainier. Yan. Rainier David. Sabihin na natin, nandito na kayo eh. Para at least, pag nawala yung kuko, alam nila kung sino nga hanapin sa Facebook. Complete name eh. Di ba madali masa-search? Thank you. Salamat sa pagbisita sa amin. Buti na lang nakabisita na kayo kasi next week, na kami, voice rest. Yan. Kasi Semana Santa, ulitin po namin na Holy Week po mga kabisyo, ang mga DJs po ng Love Radio ay tahimik. Yan. Correct. Magdinilay-nilay at magtitika-tika. So thank you for visiting us today. Sa kayo din na magpahinga din kayo. Kasi masisipag to mga magigiting na drivers, yun partner. Pala, di ba? Mga kaibigan nating Grab drivers, bumibisita sa atin. Salamat. Alam mo, natutuwa talaga ako sa mga drivers kasi partner, paano na-maintain na hindi nakakatulog habang sa biyahe, di ba? May diskarte yung mga yan. Tanungin natin si Kuya Rainier. Anong diskarte mo para wag antukin? Bukod sa pakikinig sa tambalan, yan. Apre. Ayun, i-manage yung pagtulog. So, ibig sabihin, kapag oras talagang tulog, talagang dire-diretso. So, habang nasa Eastwood po yan. nasa kahaba ng C5, pag inantok, tutulog talaga. Diba? Kailangan talaga. Kung merong sapat na maraming oras para sa pagdadrive, may sapat na oras din sa tulog. At saka may diskarte, mahirap talaga mga kaibigan na pag driver ka, tapos may pasahero ka, tapos naramdaman mong maiihi ka na, syempre hindi ka naman basta-basta makakapagbaba o titigil somewhere. Tama. Tapos traffic pa, nasa kalagitnaan ng alanganin ng lugar. Tama. Ang ginagawa daw pala ni Kuya David, na Kuya Rainier, may baon siyang bote. Yan. O kahit may pasahero sa likod, lalabas yung bote. Ganon? Wag ha?
Nakakalurke. Ay. Kanya-kanyang diskarte yan. Basta talagang kaya kami dito sa Love Radio, love namin lahat ng mga drivers. Yes. Yan. Kasi kayo din po yung nagdadala ng Love Radio sa aming mga listeners. Hanggang nakatutok po kayo sa amin sa Love Radio, yung mga pasahero po ninyo, napapakinggan po kami. Yan. Kaya thank you po sa inyo. Tsaka ingat talaga sa di ba may mga iba abusado? Abusadong mga pasahero. Totoo yan. Di ba? Yung mangho-hold up o kaya yung magmumodus. Tama. Di ba? May mga ganun. Hindi po madali yung pagiging isang driver, ha? Wag po natin madami mga pasaway na mga pasahero mapagsamantala. Totoo yun. Tsaka mis naasarin ka, pipikunin ka. May mga ganun din eh. Yan yun yung basta yan yung propesyon na talagang kinabibiliban ko. Yung mga drivers at yung mga nagtatrabaho sa fast food partner, nabibilib ako sa kanila kung paano habang nagtatrabaho sila, hindi sila kumakain ng french fries. Kasi diba, bilib ako doon kasi partner, diba, maamoy mo lang yung french fries, gusto mong dumukot. Sabi ko, lagi ako nag-observe sa mga fast food, sabi ko, paano kaya nila nagagawang hindi sila dumudukot ng french fries? Habang nagtatrabaho sila doon. So yan po, correct, yan po ang dalawang loading trabaho. Yan. Ang pagiging tsuper at yung pagtatrabaho sa fast food na kayang tiisin ang hindi pagdukot ng french fries tsaka nuggets. Diba? Paano hindi parang natin kaya? Ang sarap dukutin ng nuggets tsaka mabilis lang yun. Kasi natatanda ko, partner, dito sa EDSA Central dati, meron siyang producers market. Okay. So sumasama ako sa nanay ko para mamalengke paminsan. Tapos hindi ko alam na yung sago niluluto pala. Di ba? Ang ganda din tingnan. Maganda siyang tingnan, di ba? Maalindog sila pag di ba? Pula, green. Gumagalaw-galaw sila sa tubig, di ba? Ang ginagawa ko pag hindi nakatingin yung nanay ko tsaka hindi nakatingin yung tindero, talagang tenen yung mga daliri ko. Dahan-dahan talagang dumudukot tapos kinakain ko talagang mga sago. Tapos walang lasa. Tapos matigas-tigas yung gitna. Nagtataka ako bakit walang lasa pero pag nasa halo-halo na masarap. Yun pala kasi niluluto pa. Niluluto pala yun. Pero fairness, mas iba ka. Oo. Kasi hindi matibay yung tiyan mo kasi madumi po yun nasa palanggana eh. Ano ngayon? Yun na nagpapasarap, di ba? Bakit ang fishball, kapag niluto mo na sa bahay, hindi na masarap? Pero yung mga diba? Pero yung nasa kalye, yung sama-sama tayong dudut-dut ng sauce, di ba sabi nila, the secret is always the sauce sa fishball. Sa mga street food, di ba? Pero bakit kapag gumawa ka rin naman ng sauce sa bahay, kapag tinuro sa iyo ng fishball, hindi mo pa rin makuha? Hindi mo na-appreciate. Hindi mo na-appreciate. Bakit? Kasi nasa nasa dumi yan ng mga laway ng mga nagsasawsaw. So ganun din. Sa nagsama-samang laway po talaga yan. So kaya ako nasasarapan sa dinukot kong mga sago ng bata ako kasi dahil sa tubig yan. Imagine naman kung paano hinalukay yan nun. May mga lupa pa sa kuko yung naghalukay ng sago na yun. Tapos kinain ko talaga. Promise, na-excite ako kapag kapalengke day. Ibig sabihin makakakain na naman ako ng sago. Bata pa lang magnanakaw na. Kaya alam ko talaga, bata pa lang hindi ako pwede maging politician. Sa sago pa lang nakita na. Sa sago pa lang nakita na ang lahat, di ba? May kaibigan ako, nag-waiter siya, nagtatrabaho sa restaurant. Tempting sa kanya yung mga siomay. Ay, ang sarap ng siomay. Hala, nabibilib din ako sa mga waiter na hindi kumakain ng siomay. Kasi ang siomay pwede mo kainin buo. Ready to eat yun. Tapos pwedeng hindi mahalata, di ba? Oo, sa shine tapos. Malaki-laki yung yung esophagus mo. Diretso lunok. Ganun din mo na agad. Oo, diba? Totoo talaga. Minsan nakakakuha sila ng kunyari, this is a serve yun. Ang bilang 20. Pagdating sa customer. 18 na lang. Nakakuha na siya ng dalawa. Yung mga kaibigan mo, ha? Parang pwede ko sila maging kaibigan. At ito walang patawad. Weakness din yan din yung mga halabos na hipon. So isipin mo kung paano nila diniskatehan. Paano yun? Hindi bibalatan? Hindi kinain, partner. Sinilid sa bulsa. Nakakaloka naman. Isipin mo nag-serve siya, meron siya dalawang hipon sa bulsa. Tapos pagkabalik niya sa kitchen, sa kanya kakainin. Seryoso ba yun? Oo nga. Hindi nga, baka yung choice mo ko ha. Madali ako mapaniwala. Ipapakilala ko sa yung waiter na yun. Uy, and hindi mo you have to be good to waiters. Yes. Kasi meron din akong kakilalang waiter na yung yung crush niya. Okay. Nag-dine.
Okay. Nag-order yung crush niya ng beer. Ay, partner, edi beer. Oh. Bote. Bago niya, bawa ito. Oh. Bago niya sinerve, partner. Ano ginawa? Hinalikan niya muna to. Kaibigan mo to? Ganyan ang mga friends ko. Ikaw, may friend ka magnanakaw ng tipong halabos. Kanya-kanya mga kaibigan niya. Meron ako na Lumayo na nga ako sa kanya, nagwirtuhan ako. Meron naman ako mga kaibigan na pagalitan sa bote. Mas weird yung kaibigan mo. Uy, ginagawa nila yun. Talaga? Tsaka totoo Bakit yun. daw? Hindi, kasi... Bakit niya ginawa? Kasi nag-imagine siya. Manyakol naman kasing kaibigan kong yun. Pero you have to be kind to them kasi totoong pwede nilang lawayan. Okay. Or pwede nilang Oo, babuyin yung pagkain mo nang hindi mo alam. O, di ba kung spaghetti, malalaman mo pa ba kung maihi yan? Pag nakahalo na. Hindi, di ba? Tapos pag kinain mo, maisip mo maalat-alat, maalat yung spaghetti nila, hindi mo alam. Uy, hindi. Meron talaga akong mga kakilalang ganyan. Mga kakilala mo, lumalabas Yung mga connection mo sa buhay Oo nga. lumalabas isa-isa. Oo. Nalalaman tuloy ng mga tao yung mga affiliation natin. Tapos, kailangan din, pag Friday ngayon, gigimik kayo. Bago magsemana Santa, gigimik ka, di ba? Mag-ingat, ka din, dapat, kasi minsan kapag kalasing na tayo, parang pirma na lang tayo ng pirma. Di ba? Ang hindi mo alam, yung pinipirmahan mo, kabilang table na pala. Di ba? Totoo yan, kasi minsan... Kabilang restaurant. Tataka ka, bakit nandito ako sa bar, pero bakit may Chinese food akong pinirmahan? Hindi. Kasi alam mo, partner, alam din ng mga nila. Kasi may kaibigan din akong ganyan. Okay, so meron akong kaibigang manyakol. Meron akong kaibigang mandaraya. Okay, so yung kaibigan ko itong mandaraya, partner, kapag ka nakikita niya na lasing na, pinapapirma niya ng mga mga karagdagang, kunyari, beer na in-order. Kasi di ba ganun yun? Kasi lasing ka Pirma naman si kuya, patanga-tanga, pirma. Ang hindi niya alam, di ba? So, dinagdagan na. Tapos yung mga beer na kinuha niya, tinutungga ng friend ko, di ba? Yung mga friends ko yan. Hindi, alam mo ang dahilan, partner, kung bakit ang mga pera ay, sukle. Diba? Halimbawa, nagbigay ka 1,000, may sukle 300. Sa restaurant pa rin to. Bakit nakalagay yung perang sukle sa ilalim ng resibo? Kasi... Huwag mo nang sagutin ang tanong na yan. Ako sasagot. Dahil dun sa kaibigan ko rin, mandarambong naman. Hindi kasi ako kumukuha ng sukli, so hindi ko alam. Wow, mayaman! Hindi kumukuha ng sukli! Keep the change. Wow, sinasabi. Linyahan yun ng mga tropa ko eh. Keep the change. Makita mo, dos lang naman. 2 piso lang naman. May kaibigan. Makayabang naman. And, may kaibigan din ako ganyan. Here's the change, ma'am. Oh, keep it. Tapos pagtingin ko, seryoso, na isang araw lang yung dos lang. Yabang naman ito, dos lang. Nakakaloka talaga. So anyways, mabalik tayo. Bakit? Diba? Kasi, meron kasing possibility na makalimutan mo eh. At nangyayari lagi yun. Sabi yan ng friend ko. Ano yan? Napag-aralan na nila yung mga may ng customer. May possibility na makalimutan. Pero diba, hindi naman sila nandadaya kasi technically, nandun naman yung sukle. Tama. Di ba naalala mo, kumain din tayo ng sabay? Hindi ko alam kung ikaw nga yun. Kasi malaki ilong? Malaki bibig. Ako yun. Okay, yung anong tawag? Ano ba lalagyan ng resibo? Receiver holder. Resibo holder. Yung ganon, yung itim. Nakalagay Visa, Mastercard. Yun, diba? Tapos kiniklip mo ganon. Tapos hindi nyo alam, meron siyang may mga hidden pocket. Okay. Diba? Na pwede doon nalalagay yung sukle. Oo. Tingnan mo. Kasi minsan lumalabas din yung mga kaibigan mo mandarambong. Ano, ako lang? Diba? Merong hidden pocket. Pero again, nakasingit doon yung mga barya-barya o kaya pwede din yung buong pera, pwede rin. Uulitin namin, technically, hindi naman sila nandaya. Kasi nakalagay naman doon. Kaya alam ko naman. Diba? Alam mo, minsan nagmamadali na. Tara na, bilis-bilis, ganyan. O kaya akala mo, konti na lang yung change. Diba? Hindi mo na kinukuha. Hindi pandara yung tawag John. Diskarte lang yan. Technique yan. O isipin nila kasi baka malaglag yung mga barya, malaglag yung pera. So nakalagay sa mga bulsa-bulsa. Yun. Ganun. Naglabasan na yung mga kaibigan namin ito. Pero
Uy, partner, batiin ko lang ng happy listening lahat ng members ng Esteban Abada High School Batch 88. Good luck sa inyong team building tomorrow. Galing kay President Atli Teniana. Hi, Atli. Happy listening po sa inyo. Ayan. At syempre, pinapabati ni Kuya Rainier David ang kanyang wife na si Miss Joy David at ang kanyang dalawang anak na si Ethan and Christoph and Tomon. Ayan, maraming salamat Kuya Rainier. Ganun din, ang isa natin kaibigang Grab driver na si Kuya Bernard Asupan. Pinapabati ang kanyang misis na teacher. Yun, nag-overtime daw sa ginawang RPMS sa school. Nagtatrabaho ito sa Las Piñas Science High School. Wow. Pag Science High School, alam na, talagang matatalino. Hi, Miss Geraldine. Yan ang pangalan ng kanyang misis. Salamat po sa pagtutok. Eto, partner, malupit. Bumili pa ng radyo para lang mapakinggan tayo. Yung mami ni Rhea, partner. Mayaman. Si Concepcion Refre. Pangalan pala. Diba? Para may-ari ng sang street. Correct. Concepcion Refre. Yan. Thank you very much for tuning in. Maraming salamat po. Yan. Napakaraming nakaantabay sa atin. Pati na rin happy birthday. 87th birthday ngayon. 87th birthday ni Joneta Baladitan. Happy birthday. Nanonood siya sa atin sa Bacolod City. Yan. Ako, napakasarap ng kalea cake sa Bacolod. Good morning sa inyo and happy birthday, Joneta. Salamat sa pagtutok. Ang mga taga Love Radio Rojas City, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat. Meron silang kapistahan doon. Uy, saan? Sa Kapi Samar, kapistahan. Thank you sa Rojas, sa inyong lahat dyan. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Yun. And wala na, hindi ko na nakuha yung mga ibang pabati na natabunan na. Meron nagse-celebrate ng 47th anniversary. Kung nagse-celebrate kayo ng 47th anniversary, kayo na yun. Alam nyo na yun. Kung sino kayo, tas nanay kayo ni Jessa. Kayo na yun, mommy at daddy. Congratulations, 47th anniversary. O yan. Dami nakatutok sa atin ngayon. Sorry, hindi po namin pwedeng batiin lahat ng sabay-sabay. Yan. Thank you po sa pagtutok. And ulitin po namin, next week po, silent kami. Oo nga, magkakamisan tayo. Pero panandalian lang ito, correct, mga kaibigan. Because we will be back on Easter Monday po, mga kabisyo. Enjoy the rest of your weekend. Have a meaningful Lenten, the rest of the Lenten season or Holy Week ahead, mga kabisyo. Salamat. Ingat ka, partner, kung saan ka man pupunta. Ingat ka din. Baka mamaya pagbalik mo dito, may hiwa ka na. May hiwa sa pisngi. Grabe siya. Sa ating dalawa, ikaw naman itong patanga-tanga. Huwag ka masyadong magpaano, ha? Baka pagbalik mo dito, may palikpik ka na. Nagpalagay. Huwag ka namang ganyan, partner. Ikaw nga itong isang araw, bigla kami papili. Nanggugulat ka eh. Sasabihin ko sa iyo kung may papagawa ako. Para hindi ka magugulat. O ingat po kayong lahat, mga kabisyo, and enjoy your day. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila is a Feel Good Monday. Hi, partner. Hi, partner. Grabe, no? Ano? Ang bilis kasi. Pumikit lang ako saglit. Pagdilat ko, Lunes na ulit. Kaya nga eh. Alam mo yan talaga yung pinagtatakat ko talaga. Isa itong matinding palaisipan. Bakit yung Lunes ang layo sa Biyernes? Tama. Pero yung Biyernes ang lapit sa Lunes. Bakit ganon? Walang hiya! Galit. May nitula. Grabe, no? Ang bilis talaga ng ang bilis ng panahon, ang bilis ng buhay. Ang bilis ng mga pangyayari. Ang bilis ng mga pangyayari, di ba? Alam niyo po, mga kabisyo, talagang sa buhay po natin,
minsan kasi sa tambalan, di ba pinag-uusapan natin, partner, yung planning for the future versus YOLO. You only live once, di ba? Yung mga ganon. Lagi nagtatalo yung usapan na yun eh. Pero sa katotohanan, dahil wala naman talagang may alam ng future, doon pa rin talaga tayo doon sa yung you only live once. Di ba? Yung hindi mo na, halimbawa, travel, ramampa ka as much as you could. Magsuot ka ng mga malalaki mong hikaw, 'di ba? Agad-agad, 'di ba? Kasi hindi mo masasabi, masusuot mo pa ba 'yan bukas? Magagawa mo pa ba 'yan bukas? Meron bang assurance na merong bukas, 'di ba? Wala eh. Lahat tayo at one point in our lives kapag meron tayong kakilala, kaibigan, kasamahan, 'di ba, na biglang nawala ng mabilis. 'Yun yung maiisip talaga natin na, ang bilis pala talaga ng buhay, tas wala pala talagang makakapagsabi. Yun, na alam mo parang, yun. Totoo yun, no? Ma-realize natin, ang bilis ng takbo ng panahon, ang bilis ng takbo ng mga bagay-bagay. Totoo yan. Na parang, halimbawa, sa gamit, partner, di ba, parang binili ko lang to nung Webes, pero parang luma na to, last year, pero luma na to this year. Correct. Di ba? Itong taong kausap mo lang nung Webes, tapos, wala na pala. Diba? Yung dati mong itsura na maganda, tapos ngayon, naluma na, di ba? Parang, kailan lang maganda ako, ba't ngayon naluma ako? Ba't ako parang inamag na? Kasi hindi natin namalayan eh. Correct, sobrang bilis ng mga bilis. Pangyayari. Alam niyo po yung pagka kasi meron akong hosting na stint partner, no? Minsan hindi na ako nakapagbigay ng photo. Kunyari may kailangan silang gawin na poster. Hindi na ako nakapagbigay ng photo. Meron na silang kinukuha agad, for example, sa Google or wherever. Tapos yung lagi nila napipili, naka-off-shoulder ako na puti. Tapos very recent, meron din akong poster na ganyan for an event. Tapos yun na naman yung pinili na na picture. Neto lang yun. Alam mo yung parang neto lang. Pero sa totoo lang, 2015 picture pa yun eh. Yung usong makeup pa nga nun, partner, medyo manipis yung kilay. Pero neto lang yun eh. Ang bilis. Diba, 2015 versus 2022, ilang taon yun? Correct. Diba? 7 taon din yung nakalipas, hindi natin lahat namalayan. Ang bilis lang. Totoo yun. Ako yung pandemic eh, diba? Yung pagpasok ng pandemic, isipin mo 2 taon na pala to. Correct. Diba, na mahigit. Na pinag-uusapan pa rin natin siya. Correct. Na ano pa rin, nag-face mask pa rin tayo, word pa rin yung pandemya, ganon. Pero 2 taon na nga pala. Yes. At sariwang-sariwa pa sa atin yung papaano tayo nagkakaroon ng transition. Correct. Diba? From the real work setup, tapos papunta sa pauwi ng bahay lahat ng mga gamit kasi doon na tayo magtatrabaho. Parang kailan lang natin pinag-uusapan yun eh. Pero correct. 2 taon na pala ang nakakalipas. Ang bilis ano. Correct. So ito talaga yung perfect na always na reminder, 'di ba, na i-enjoy yung bawat araw na meron po tayo. And ito na yung sign na hinihintay mo kung halimbawa nagdadalawang isip kang ligawan yung isang babae or nagdadalawang isip kang to express your love for somebody. Wag mo nang wag ka nang magdalawang isip kasi you might not have that chance again. 'Di ba? Yun correct, yung yun yung masaklap about it. Na sa totoo lang, yung una-unahan lang pala talaga. Kaya nga 'di ba kapag ikaw ay nagse-celebrate ng birthday, sa halip na ipagkait mo yung pagsabi kung ilang taon ka, well, pwede din naman, pero wag ka nang magalit na mainis na umabot ka ng 50. Yes. Kasi may ibang mga taong hindi nila inabot yung 50. Kaya privilege yung tumanda. Natandaan ko talaga yung nakwento ko na dati yung kakilala ko partner na nagalit talaga siya nung binigyan siya ng surprise party when she turned 50 years old. Nagalit talaga siya. Yung instead na na-touch siya, natuwa siya, na-excite siya dun sa idea na may nag-effort na bigyan siya ng party. Ba't siya nagalit? Baka panis kasi hindi nilang pagkain. Hindi naman, partner. Kasi kumakain naman, tumitira naman panis yun eh. Hindi siya doon nairita. Nairita siya kasi pagdating niya doon sa venue, partner, na surprise, hang daming nakasulat na 50 na siya. Yung balloon, 50. Tapos, yung birthday cake, 50. Tapos, meron tarpaulin na 50 years old. Tapos, ang daming tapos gold yung theme kasi golden girl. Diba? Ang daming indikasyon that she was, that she just turned 50. So, ayaw niya nga yun.
Ayaw niyang nalalaman na 50 na siya. Ayaw niyang, syempre, partner, lahat naman tayo, di ba? Kaya tayo nagpapaganda, nagpapapogi, pumuporma. Ayaw, inaano natin, binabagalan natin yung pag-age. Di ba? Pero sa totoo lang, age, yung growing old is a privilege. It is a blessing. Blessing po yan. Kasi tandaan, may mga kakilala po tayo, hindi na nila inabot yan. So ngayon, kung nagbo-birthday ka, naiinis ka, no ba yan? Tumanda na naman ako isang taon, tapos sabay hila-hila sa mukha, di ba? Hila-hila sa may mata, sa may noo, na parang ano ko dati, tayuto, yung boobs. Isa na bumabagsak, yung boobs inaangat na ganun yung boobs, partner. Dati mataas to eh. Kahit hindi mo hawakan sa nakataas. Di ba? Kahit walang underwear, nakataas talaga to. Ngayon, susa na talaga, sususa tiyan. Di ba? Yung mga titingnan mo, tas maiinis ka, mapufrustrate ka, pero tumanda ka pa ng isa pang taon. Correct. That is a blessing. Blessing ang pag-edad. May kakilala nga ako, lagi namin silang ini-invite na tara punta tayo sa ganito. Laging declined yung yung offer namin. Tara punta tayo sa ganito, magsi-swimming daw. Sige, next time na lang ako. Tapos na-realize na ngayon, 40 na siya, may mga nararamdaman na siyang pakonti-konti sa katawan. Tapos siya na ngayon yung nagtatanong, "Uy sir, kailan ang labas ng tropa?" Sabi, wala na, maulan mga ganun. Wala na pandemic Mga ganun na yung sinasabi namin. So sinasabi natin na dapat noon in-enjoy na natin. Dapat nung nandyan yung opportunity, nag-grab na natin. Paano mo ibabalik yung pagpunta mo sa Boracay kung di ba ngayon masakit yung likod mo, kailangan mo ng alalay. Grabe ka naman doon sa 40, kaya pang magbora ng 40. Nasaktan ako ha. Dapat nasaktan ka din. Malakas pa tayo, partner. Kaya pa natin, partner. Referring to my friend na may iniindang sakit ngayon. At 40. Oo. Na siya nagtatanong na parang kailan na tayo lalabas. Hindi mo na nga kaya kasi lumalakad ka na may alalay. May karamdaman. Ang bata niya naman. Oo. Okay. So mga ganun. Dapat doon pala in-enjoy na natin. Kasi kung magagawa man natin ngayon yan, piling-piling panahon. Dapat siguro yung okay ka na. Paano kung hindi ka naging okay? Yun na. Diba? So, ayun na. Ito na yung sign na hinihintay mo. Mag-leave ka na. Kung pinag-iisipan mo, maglilib ba ako o hindi? Baka pagalitan ako pag nag-leave. Hindi, mag-leave ka na. Dali. Take that vacation that you really need. Oo. The time to live your life is today. Diba? Kailan mo pa? Hindi natin sure yung bukas eh. Oo. Yun talaga yun. So today also, you hug your siblings, you hug your parents, 'di ba? Yung mga taong nabubuhay, 'di ba, na nandyan with you, 'di ba? Hug them a little more, hug them tighter, 'di ba? Kasi unfortunately, you'll never really know. Hindi mo talaga masasabi. Totoo, dito mo ma-realize na sa sobrang bilis ng takbo ng panahon, ang pagbilis ng ang buhay ng isang tao, dito mo maiisip na dapat talaga ninanamnam ko bawat minuto na meron ako. Wag ko na yung pagpalipas yung masasayang opportunity na dapat sineselebrate ko. O di naman kaya partner, dapat i-make sure mo that you are happy always. Pwede. Diba? You make that effort, 'di ba? To get that choice to be happy, or to make that choice to be happy. Kasi hindi mo masasabi, 'di ba? At least pinili mo yung maging masaya sa habang ikaw ay nabubuhay, yung gano'n, 'di ba? Yung mga sinasabi na sige sa kanila ko magse-celebrate ng birthday. Ay hindi. 'Di ba? Wag gano'n. Kaya po kami sinasabi din po namin ito kasi baka sa isang iglap, 'di ba, November na, birthday month ko na po. Kaya naman pwede na po kayo mag-prepare. Yun talaga yun. Hindi, totoo yung sinasabi mo. Minsan parang, huwag na tayo mag-celebrate ngayon. Saka na lang. Pag diba? na ako, pag 50 na ako. Huwag ganun. At hindi naman kasi kailangan na, palibasa kasi dito sa Pilipinas, kailangan bongga-bongga agad lahat eh. Diba? Hindi naman kailangan bongga-bongga. Celebrate it. Just celebrate it kasi, again, it is a privilege, it is a blessing to grow old. Aminin nyo, diba? Pag may mga kaibigan tayo, tinatanong natin, anong plano mo sa birthday mo? May mga sumasagot na, hindi ako mag-celebrate, matutulog lang ako. Diba, itutulog ko lang yun. May mga gano'n na itutulog lang. Oo, ano yun eh. Huwag ganun, manlibre kayo. Kayo po ang pag-asa namin para kami po ay makakain ng libre. Huwag itutulog yung birthday nyo. Magpakain kayong barbecue. Huwag ganun, di ba? Blessing yan. Blessing, tumanda ka na isang taon, hindi ka nang libre ng barbecue. Huwag ganun.
Totoo yun. Ganun, cause for celebration Oo yun naman, Diba? always. Kaya ka nga binigyan ng isang pagkakataon na i-celebrate yung kapanganakan mo. I-celebrate mo yun. Correct. Diba? Yung, kunyari, Kunyari, may nagse-celebrate na tambalanisa ng birthday today. Oo. Hindi natin masasabi. Ngayon ka na magpadala sa tambalan kasi birthday mo. Malay mo kasi. Diba natin masasabi talaga, diba? Hindi, kasi walang assurance diba, minsan inisip natin, wag na natin gawin itong bagay na to kasi total naman may bukas pa. Yes. So, sure ka ba? Oo. Sure Totoo ba? naman na Sure may ka ba? bukas. Oo, meron naman. Sure na may bukas. Oo. Pero kung ang tanong, kung aabutin ng bukas, yun diba? yung Yun question. yung question. Kasi sure, there is always, the sun will always rise. Yes. Diba? After the sunset, the sun will always rise again. Ang tanong, diba? Kasama ka ba sa pagsikat ng araw? Totoo yun, no? Diba? Or amoy araw ka lang? Alin ka doon? O amoy araw ka, alin ka doon? Correct. Isipin nyo, no, may mga kakilala tayo na sama-sama lang tayo natulog pero hindi na tayo sama-samang gumising. Correct. May ganun Nalulungkot ako talaga sa mga ganun. Kaya kapag ka may mga ganyan akong yung mga kwentong naririnig talagang realization that really life is so short and that you should love more. Alam mo yun? And yung namnamin mo yung presensya ng bawat isa na mahal mo, na nabubuhay pa at nasa paligid mo. Correct. Diba? So ito rin yung sign na hinihintay mo. Kung halimbawa, ang taas ng pride mo, naiirita ka, nababad trip ka, hindi ka nag-sorry, mag-sorry ka na. Diba? Mag-sorry ka na, batiin mo na agad. Diba? And it doesn't matter who says sorry first. Ang mahalaga, maging okay kayo agad. Correct. So mauna ka na, partner. Kanino? Mauna ka na. Saan? Saan ako mauna? Hindi, mauna ka na mag-sorry. Ito na yung pagkakataon. Ito na yung pagkakataon na meron pa tayong 5 minuto para... Oy, partner, sabi natandaan ko meron isang tambalanista. Long ago pa niya, siguro a few years ago, recently ko lang nabasa yung message niya kasi parang nagkumusta siya ulit. Pero meron siya dong napakahabang message na sinabi niya talaga doon na tambalan, naapektuhan po ako kapag lagi niyo pong sinasabi na may mamamatay sa inyong dalawa. Sabi niya, napansin ko lang po yung parang 1 linggo or 2 linggo daw natin pinag-usapan kasi lagi naming joke ni partner yun Pwede po bang wag ganun? Yun yung sabi niya. So wag na ganun, partner. Hindi, mag-sorry sa taong may pagkakasala ka. Partner, lagi ako nagsusorry dun sa mga tao. Sa paglasing nga ako, lagi, sorry po! Uy, sorry Sorry! Diba? Hindi, tsaka ako, partner, hindi sa akin mahirap mag-sorry. Yung bagay, yung sorry sa akin, partner, hindi yan yung parang ipagkakait ko ng matagal na panahon, hindi, nagsusorry talaga ako agad. Alam ng asawa ko yun, kahit kasalanan niya, ako na magsusorry para tapos na. Kasi ako, sa akin naniniwala talaga ako, partner. It doesn't matter who says sorry first. Ang mahalaga maayos kasi mas mahirap yung mabigat yung nararamdaman ninyo, di ba? Might as well kausapin mo, sige na, sorry na. Correct, okay, correct. Ayusin na natin ito, 'di ba? May isa nang magpakumbaba kahit na masama din yung loob niya, kahit na naiirita rin siya, nababad trip din siya. Ikaw na yung mag-adjust. At yun yung I think that's the sign that you are waiting for now. So kung nakalayo ka na sa bahay po ninyo, bumalik ka. Yan. At humingi ka ng pasensya sa taong pinagka-atrasuhan mo. 'Di ba? Balik. Wala akong pakialam kahit mahal ng pamasahe. O mahal ng gas. Or i-message mo na. Yun naman yung kagandahan, 'di ba? Pwede ka mag-message. Ang dali Hindi mo pwedeng sabihin, hindi na kami nagkikita Walang ganun. Maraming ways para tayo ay humingi ng sorry. Correct. Makipag-communicate, 'di ba, sa bawat tao. Totoo, always remember this, 'di ba? Madalas pinag-uusapan din ng tambalan kapag ikaw yung tipo ng taong hindi marunong magpatawad at punong-puno ng negative emotion, na punong-puno ng galit ang puso. Correct. Ikaw yung talo. At saka 'di ba? Ikaw yung nagka-carry ng burden. Yes, ikaw yung nagka-carry ng hurt Yes. So, ang bigat, yung parang araw-araw dala-dala mo yan. Totoo. Diba? And regalo mo sa sarili mo yon kapag ni-let go mo yan. Kapag humingi ka na tawad, nag-sorry ka, diba? You ask for forgiveness, humingi, alam mo yun yung nakipag-usap ka. Correct. Ang sarap, diba? Parang literal partner, parang natanggalan ka na 5 kilo. Alam mo yun, 5 kilo. Parang pwedeng 7 kilos, minsan. Okay, 7.2. Yan. Diba parang feeling mo natanggalan ka ng ilang kilo ng taba? Kasi parang feeling mo ang gaan. Totoo diba? Yun, it's a physical feeling yung parang yung kapag finally you decided to let go of the hate. Yes. Diba? Literally
ako ilang beses ko yung naramdaman, partner, na parang feeling ko natanggalan ako ng ilang kilo sa dibdib. Diba? Ayun, naging flat-chested po. Hindi, diba natanggalan ka literal. Yung parang naramdaman mo talaga, parang may nabunot. Parang may natanggal na nun, mabigat, diba? Yung ganon. And regalo mo yan sa sarili mo. Correct. Normal lang sa ating mga tao na magkasala, magkaroon ng atraso sa kapwa natin. Diba? Magkaroon ng hindi pagkakaunawaan, magalit, magtampo. Pero wag na nating hayaan patambayin yung emosyon na yun. Diba? Yung galit na yun, yung tampo sa puso mo. Yung, diba, isipin mo, araw-araw gumigising ka ng galit ka. Correct. Araw-araw gumigising ka tapos nagta-type ka sa Facebook, galit yung pinupost mo. Kaya nga. Tapos nagtataka ka kung bakit ang pangit mo. Kasi negative emotion. Yes. Negative face. Di ba may mga aurahang ganun, partner? Yung parang ang nega niya. Yung aura niya ang nega. Kasi puro nega yung lumalabas eh. Totoo yun. Hanggang sa mga ginagawa mo, hanggang sa sinasabi mo, hanggang sa mga tinatype mo. Yan. Sa Facebook, sa social media. Diba? So, kung kaya mong i-practice sa sarili mo, diba, na hindi maging negative, diba, hindi maging nega na tao na sinasabi na marami. Nega ka kasi, diba? Diba? Kung hindi mo kaya maging ganun, better. Turuan mo yung sarili mo na mas mangibabaw yung pagpapatawad, pagmamahal, kabaitan. Correct. Ang sarap mabuhay pagka ganun araw-araw. Tama. Try mo. And speaking of mga good news, yan. The good news, mamimigay na tayo ng papremyo, partner. Eto na. Umpisaan na natin ang ating Lunes sa pamamigay ng magkano? 2,500 pesos para sa ating FanScan. Kaya Manila, scan mo na! So ngayon, sa lahat ng mga nanonood sa atin, sa Facebook Live, Social TV, sa website po, kung saan ka man nanonood sa amin ng live, pwede nyo pong iscan na po ang QR code na naka-flash po sa ating screen ngayon. Kapag ka ikaw naman meron Love Radio sticker, nadikitan ka, o meron kang Love Radio calendar, nabigyan ka, ayan, meron po yung QR code. Tapos ayun na, iscan mo na yung QR code na yan for a chance to win 2,500 pesos. So kailangan mo lang gawin, sagutin ang katanungan. And the question for today is, sa Ilocano o Kapampangan, ano ang ibig sabihin ng salitang mangan? letter A, Laf-lafan. letter B, Kain. or letter C, Pa-virgin. Ayan. Ayun na nga. Ang dali-dali lang yan, di ba? Oo, mangan na. Manganta o Mangan na. mangan na o manganta? Mangan tama, sayaw. Oo. Pwede. Matula. Oo. Basta ganun. Lahat ng sa tingin ko yun yung tama. O, ayan. Ganon, kabiso. Tapos, may chance ka naman nalo ng 2,500. Isipin mo ito yung sinasabi natin, life is short. Correct. Join the promo, 'di ba? Join the contest. Huwag na mag-atubili kasi malay mo, 'di ba? Hindi mo naman malalaman kung hindi mo susubukan. So, yes. Good luck! At mamaya po sa programa ni Lala Bandera, sa programa ng biyahe, malalaman natin kung sino nga ba ang maswerteng mananalo ng 2,500! Gusto mo yun? Napakagandang bungad yun ng panibagong linggo. Sa true. Good luck ng bonggang-bongga. Salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Dito po sa amin sa Pasay, maulan. Sana po ay medyo maganda po ang weather sa inyong lugar kasi ulan na yun, nakakadagdag ng lungkot. Totoo. Oo, may dagdag siyang may dagdag siyang bigat. Tsaka grabe yung sipag-sipag umulan. Oo. Wala ka bang hindi ka napapagod? Sa bagay niya, ito lang naman siya nagsipag. Ang tagal nang dineclare na rainy season eh. O sa bagay. Oo, tapos ngayon lang siya nagsisipag. Sabi ng ulan, ngayon nagsisipag ako, ang dami niyo reklamo. Dati nung mainit, gusto niyo umuulan. Correct, di ba? Ito, nagpaparamdam saan na ako lulugar, sabi niya. Sa ibang lugar, wag po sa Pasay. O siya, exit na po kami. Muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-face mask ka para mabuhay naman iba. Yun! Love Radio. Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Ayala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang. 1
magandang morning! Luzon, Visayas at Mindanao, Metro and Mega Manila is a Feel Good Friday! Uy, ang bilis ng araw, no? Oo nga, kasing bilis ng pagtakbo ng pera mula sa mga bulsa natin. Yes! Kumusta naman po ang mga payat na bulsa? Nako, at kasing bilis din ng pag-takbo sa'yo ng mga taong pinagkakautangan mo. Ayan na nga, di ba? Ang bilis sila mawala. Ang bilis. May Ang bilis utang pala nilang- sa'yo, may utang sa'yo. Ang bilis nilang maglaho. Oo. Ang bilis nilang makaliko. Yan. Nako. Paparating ka pala, lumiliko na sila. Ganon. Nakakalurky. Pero totoo naman talaga, no, sobrang bilis talaga ng takbo ng buhay. Lalong-lalo na sa panahon ngayon, kung mabilis mawala ang sweldo, mabilis ang takbo ng buhay, kasi nga lahat digital na, maraming bagay ang instant nang nakukuha. Correct. 'Di ba? Instant na nangyayari. Ang bilis lahat alam niyo po, sa totoo lang, ito na naman yung nung araw. Yes. Kapag ka meron kang bagay na gustong mong malaman, kailangan literally tatayo ka at maglalakad ka at pupunta ka sa library ninyo kung ikaw ay nag-aaral. Yes. Tapos kung ang library ninyo ay mas maliit, ibig sabihin, kulang yung mga information na pwede mong makuha doon. Pupunta ka ngayon sa library ng ibang school. Correct. O kaya pupunta ka sa National Library. Talagang biyabiyahihin mo ngayon kahit nakatihaya. Totoo, no? Isang Kita pindot mo lang. Isang pindot lang. Tsaka lahat, ang dami mong pwedeng makitang information. So, for example, parang, halimbawa, pag meron kang gustong malaman tungkol sa isang date, kailan ba yung, kunyari, halimbawa, kaninang umaga, sabi sa kanang anak ko, what day was your wedding? So, kung wala pa tong internet na to, iisipin mo pa yan eh. O kaya titingin ka sa mga files. O kaya, ewan ko kung anong mga babalikan mo, diba? Pero ngayon, isang pindot lang, what day? It's Totoo. March 27, 2010. Ganon. Totoo. Ganon na lang siya kabilis. Na nakaka-amaze, no, mga kabisyo. Talagang ako ngayon hanggang up to date parang partner, sobra akong amazed sa mga transaction. Although hindi ko pa nga lahat na nakukuha eh. Hindi ko pa lahat na-adapt yung mobile keme. Yung bilis ng pagproseso ng mga bagay-bagay. Kunyari, 'di ba, kung may pipirmahan kang isang papeles, dati kailangan i-deliver pa sa iyo 'yan ng messenger ninyo o kung sino man. Kunyari magagaling sa probinsya yung dokumento tapos kailangan mong pirmahan. It will take a while bago makarating sa'yo. 2 days, 3 days, even 1 week. Diba? Kasi may taong luluwas pa, dadalhin yung papeles na yun, tapos saka mo pipirmahan. Then, ibabalik ulit doon sa pinanggalingan. Para abutin ng 1 week. Ngayon, sabihin mo lang, kailangan ko ng pirma mo. O sige, pirma ka na. Diba? Ganun lang eh. Inuutusan mo yung pirmang gumana siya. Diba? Alam kasi niyo may po ba e-signature. Merong e-signature. Ginagamit niyo po ba yung Adobe Fill-In sa cellphone? Ako hindi. Oo, gamitin nyo po yun. So, kunyari, merong kailangan ng signature niyo. Speaking of signature, no? I-download nyo po yung app na ito. At tinuro lang din sa akin ito ng merong isang network na nag-invite sa akin. Tapos kailangan nila ng signature ko. Tapos problemado ko kung paano ko isa-sign. Yun, so it's called Adobe Fill and Sign. Ano yung function niya? Ang function talaga niya, so let's say, ang tawag sa kanya Adobe Fill and Sign. So let's say merong in-email sa'yo na form na kailangan ng signature mo. So, naman, tinatanggap naman. May mga iba na hindi pa tinatanggap yung e-signature. May ganun hindi naman natin nilalahat. Pero may mga iba na okay yung e-signature. Ano ba ibig sabihin ng e-signature? Signature that... Electronic signature. O yun, yung signature that Ang gusto mo, energetic signature. Ikaw, electrifying. Bala ka. Ikaw, nasa sayo yan. Kung anong klaseng e-signature yan. Oo. Diba? So, lahat naman tayo gumagamit ng e-whatever, diba? E-mart, ganyan. Inuman. So, inuman. Oo, diba? Nauso yun ng pandemya. Virtual inuman, yung nangyari virtual yun, na inuman, yes. diba? So, lahat e. Ganyan. Oo. So, it's for signatures e. So, yung Adobe Fill and Sign. So, for example, may email sa'yo na hindi naman to bago, no? Baka mamaya yung madaming gumagamit nito para sabihin, kung maka-explain naman, kala mo tali-talino. Yung mga teki, no? Pero kasi, sabi yabang-yabang na may bida-bida, luma na yan. Luma naman yung mga sinasabi niya. Kaya alam mo yung mga ibang taong hindi nila alam. Ako ako nga, hindi ko rin alam yun eh. Tingnan mo. Ito para sa'yo na lang to kasi baka alam nilang lahat, ikaw na lang din nakakala partner. So
yung Adobe Fill and Sign, i-download mo siya. Okay. Very, very helpful kasi siya. Dahil, yun nga, so kunyari, may email sa'yo na dokumento. Tapos, pagka in-email sa'yo yung document na kailangan for signature, itatanong doon, di ba, kung saan ida-download. So, itatanong doon, ida-download ba sa drive mo? Ida-download ba sa office? So, kapag ka nag-download ka ng Adobe Fill and Sign, yun na yung doon mo ipapa-download. So, kapag ka pina-download mo na doon, meron na doon cursor, may option na doon. Okay. So, kumbaga parang pwede mo nang i-create yung signature mo. So, every time na ilalagay mo sa Adobe Fill and Sign, ipipindutin mo lang yung signature na ginawa mo. Tapos na. Ganon. Although ganon. maraming ganyang klase ng application na halos kagaya, halos pareho. Kung ano man yung ginagamit ninyo. Ako para kasi sa akin, very convenient yung Adobe Fill and Sign. Madali siyang gamitin. Yan. So, kung meron pa yung ginagamit na feeling nyo mas madali, di kayo na. Di wow! Kung voice activated Kaya yung pirma nga. ninyo, di kayo na bida-bida. Kaya nga, pangmalakasan. Sabihin mo, nasa yung dokumento ko, pirma ka na. Yeah, Tapos biglang gumanan, napirmahan agad, kung ganun yung sa inyo, di punta kayo sa Jollibee, bida ang saya. Doon na kayo. Mga bida-bida nandyan. Ganun. So, may ang dami kasing apps. Correct. Tapos kahapon nga, yung nag-shooter ko yung anak ko. Tapos amazed ako. Sorry kung luma na to, pero para sa akin bago sa paningin ko. yung cursor niya iba-iba. Minsan Peppa Pig, minsan Shark, minsan ganyan. Tapos sabi ko sa kanya, "Oy, I want that also para pag meeting namin sikat yung yung cursor." Kasi ang cute niyan tingnan. Tapos ang laki-laki niya. Kasi usually yung cursor maliit lang na triangle, di ba? So yun, meron na sabi niya, "Oh my gosh, mom, I'll teach you." So sabi ko, "Remind me tomorrow when I get to the office." So 7:47 nung nandito ako, tumatawag na siya. Akala ko kung ano nangyari. Sabi niya, "Mom, I'm just reminding you to download custom cursor." Ganyan. Tapos ina-explain niya sa akin kung paano i-download yung iba't ibang mga collections, mga ganon-ganon. Tapos sabi ko, sige, I don't understand. Later na lang. Can you screen share? Yeah, pero yun, cute. Tapos kunyari yung custom, yung so, cursor luma na niya. yung mga laser dati, di ba? Yung, wala na yun. Wala na daw yun. Di ko alam. Pero may nagle-laser pa din. Oo. Para makita ko nasa na yung cursor mo. Oo, yun yung kanya cute kasi siya. Pero meron din neon lights, partner, maganda din. Ay, ano naman yun? Pag ginagalaw mo, neon. May sumusunod ding neon lights. Pwede gusto. Ano yun? Paano yun? Hindi ko alam, nabibili yun sa Buendia. Okay. Sa may saan? Malapit dito sa may Libertad din. Malapit sa ilalim. Sa may Edison. Yan. Sa may ilalim doon, neon lights. Diba? At saka maraming kine-create ng mga bagay only for the cuteness of it. Oo naman. Diba? Parang kine-create siya para sa, halimbawa yung kung ikaw ay naka Samsung na Edge. So yung edge lighting, sorry ha, hindi naman to bago. I'm so sure of it, lalong-lalo yung, pero kasi kung hindi ka naman yung ina-explore mo yung possibilities ng phone mo, ano lang wala lang. Pero yun nga, ang cute kasi may mga bagay na kine-create siya for the cuteness of it. Correct. So yung kunyari, yung edge ng mga ganito, kapag ka may tumatawag or may nag-notif, yung light niya, yung buong edge niya magla-light siya na parang neon. Speaking of neon, ganun. So, I'm sure wala namang masyadong function yun, di ba? Kundi ang function niya, yung cuteness. Correct. So, parang yung custom cursor na yun. So, i-download nyo para cute din yung cursor ninyo pag nagpe-present kayo bilang, di ba, lagi naman tayong may Zoom, may mga presentations or whatever, di ba? May report. So, para cute. Ang maganda pa doon, halimbawa, pag clinic mo, halimbawa, meron doon pusa, partner. Kapag clinic mo yung left, yung sa mouse, pag clinic mo, partner, angang yung pusa. Hindi, nga. Kala ko magmamiyaw. Pero siguro kung meron, diba? Feeling ko naman, imposibleng hindi maging ganun eventually. O baka nga may ganun na eh. Kala may bayad. Pero yun, kapag ka-clinic mo yung left, ano siya, yung pusa, pabihirang mga cute. Ang dami mga cute na bagay na kine-create lang sila. Only, I'm sure nakikita nyo yan sa mga online na mga bagay na hindi mo naman actually kailangan, pero binili mo lang siya kasi ang cute niya. 'Di ba? Na ay oo nga, ang cute nito. Mga keyboard na mga iba't ibang kulay, mga customized na mga whatevers, 'di ba? At nangyayari ang lahat ng yan dahil ang bilis nga ng takbo ng panahon. Ang daming nangyayari talaga. Kunyari, itong pinag-uusapan natin ngayon, siguro lumipas lamang ang 5 buwan. Luma na to eh. Tama. Sa sobrang dami po ng mga bagong dumadating. Naalala ko, may ginawa akong report, parang dati bida-bida ako dun. Tapos nung binasok mo yun, parang luma-luma na siya. Oo. May mga ganun. Kasi dahil sa application na yun, yung ewan kong familiar ka partner sa Doodly.
Dudley. Oo, maganda din siya eh. Alam ko lang yung Dudes ex ko. Pangalan mo Dudes. Maganda rin siya, ginamit ko Oo. rin siya one time sa isang presentation. Sobrang ganda kasi nakakatuwang panoorin. Eye candy siya. Oo. Oo. Tapos nung lumipas ang siguro mga isang taon, may bago silang labas eh. Na para yung ginawa mo na-purchase, noon. parang medyo luma na siya. May mas maganda diba? colored na, yung iba Correct. animated na, Tama. yung iba cartoonized na, may mga ganun eh. Tapos yung iba talagang kala mo pang pro na video. Ang galing lang na parang, kakabili ko lang nito, luma na kaagad. Actually, 'di ba, lahat naman ng pinapurchase po natin, pakabili po natin, luma na siya. Oo. It's already considered obsolete. So yung iPhone 14 na yan, na nagbenta ka pa ng kidney. Yan, isang Diba? isang Yung phones. perfect example din yung yan. phones, di ba, partner? Bago-bago yan ngayon. Correct, hindi mo pa tapos bayaran. Let's say, inaano mo siya, hinuhulugan. Kunyari, 1 or 2 years. Hindi pa nakalipas yung isang taon, meron ng bago. Natatandaan ko yun kasi kaka-purchase lang ng asawa ko nung Fold 3 early this year. Tapos mga gitna ng taon, eto ngayon lumabas na yung Fold 4. So, yun yung sinasabi natin na na minsan parang haggard na haggard tayo para maging up to date yung gumagastos tayo ng matindi para maging Yes. kaya lang pagka hinabol mo kasi ng hinabol yan, ang ending mo, hahabulin ka, ang dami mo ng utang. Kasi ang dami mo Kasi ang dami mo nang babayaran eh. Oo, kasi hindi ka makakasabay. Masyado siyang mabilis. So, yung akala mong pinakamodernong phone na hawak mo ngayon, hawak mo yan ngayon, pinakamoderno mo ngayon. After a few months, meron ng mas matindi dyan, lumilipad na yung phone. Diba? Totoo. Iniisip mo palang nakatype na. Diba? Ganun yung mundo natin ngayon. Ganun. Sobrang bilis at ang dami nangyayari. Yung inaakala mong bago ngayon, maaring luma na yan next week. Tama. Diba? Isa pang sobrang amazed ako, partner, talaga yung mga nangyayari sa paligid na sobrang bilis. Yung ang mga artista ngayon, yung mga sikat, na parang ang dami na nila, hindi mo sila lahat matatandaan. Diba? When we talk of popularity, dati, mabibilang mo sa mga kamay mo kung sino yung megastar, superstar, diamond star. Ngayon, ang dami ng stars. Tama. Totoo. Sumasabay sa stars sa universe. True, legit. Hindi mo na lahat sila matatandaan. Correct. Tapos hindi lang yan, hindi lang dito sa Pilipinas. Yes. Meron kang halimbawa, if you follow certain celebrities, kunyari Hollywood, or kahit na Bollywood, kung ano man, diba? Tapos may kita mo kunyari sa comment section dun sa sikat, yung alam mo talaga, kunyari, let's say, Jennifer Lopez, ganyan. So, kunyari, may kilala naman nating lahat yan kasi medyo nauna na si Ate J-Lo. Ate J-Lo! Kahit ako talaga yung mukhang mas matanda sa kanya. Nakakainis kasi 50 na kaya pambihira yung katawan. Nakaka-lurk. So, kunyari, may makikita ka doon under her post, kunyari, sa comment section. May makikita ka doon mga naka-check ng blue Kunyari sa Instagram o kaya sa Facebook. So, ibig sabihin, may blue check. Ibig sabihin, verified. So, kapag tiningnan mo, mga sa iba't ibang mga lugar na milyunan din yung mga na hindi mo talaga din kilala. Diba? Totoo. Sa Pilipinas na nga lang din, super dami talaga. As correct. in. Pag nag-drive ka nga dyan sa SLEX o kaya NLEX, tapos may mga billboard ka makikita, mga tarpaulin na malalaki, sasabihin ko, sino to? Sila? Pero major brand. Oo, major brand. Big brands. Pero kapag partner, sinabi natin, sino kaya yan? Tapos big brand siya, diba? Oo. Kasi yun din naman yung isip nila sa atin. Oo. Sino din tayo? So quits lang, hindi tayo magkakakilala. Diba? Pero kasi ang dami compare na. dati, kilala ng lahat na pag, may billboard si ganito. May tama. billboard si ganyan. Ngayon, sino yan? Diba? Tapos pag sinearch mo, magugulat ka, ang dami din niyang followers. Ang laki ng community na meron siya. Tama. At ang dami nila. Diba? Ang dami nila na ganun. Na parang, ganito na karami yung stars ngayon. At wala na nga fans puro star lahat. Diba? Dahil dyan, ang dami na rin mga events. Dati, alam mo na nag-concert si ganito sa Araneta Coliseum. Alam mo na dumating yung ganitong artista at may events sa MOA Arena. Ngayon, magulat ka kung hindi ka napadaan dyan. Hindi mo alam. Nag-concert na pala si Bakit? Ang dahilan, kasi syempre sa feed mo, ang daming dumadaan na iba't ibang klaseng mga events. Yes. Hindi lang yung isang event na yan sa isang particular na lugar. Totoo. Ganun. Ang dami na nangyayari sa paligid. Parang makatulog ka nga lang na 3 araw, parang ma-hospitalized ka, halimbawa. Tama. Parang ang dami na nangyari sa world. Ang dami mo nang na-miss. Ang bilis Totoo kasi yun. ang dami mo siyang na-miss. Totoo yun. Wala lang. Pag-uusapan lang yung bilis ng panahon. Oo Pero naman. one thing's for sure, yung sweldo po, hindi rin mabilis umangat. Yun na lang yung napag-iiwanan.
Lahat mabilis. Lahat mabilis, yun na lang hindi. Yun talaga yung bottom line nito. Doon Yun tayo babagsak. talaga. Bakit po mabagal siya? So, sinasabi mo ba? Hindi, pero yun, di ba? Sana bumilis din, di ba? Yun ang yun yung cry ng lahat. Correct. Kasi ang bilis na talaga ng lahat ng mga bagay-bagay. Ito na nga lang partner pandemya eh. Who would have thought na posible pala na mag-work sa office? And may mga kakilala, work sa home. May mga kilala ako partner na dati nga mga buildings nila malalaki. They occupy mga 4 floors for their office. Na lumipat na sila sa isang opisina na 1 floor na lang. Kasi yung 3 floors, pwede na palang sa bahay. O kaya hindi naman pala, pwede palang hindi sabay-sabay na pumasok. Correct, diba? correct. At ang daming kumpanya na nakatipid sa aspetong yun. Diba? Malaking... So, dapat taasan din ang sweldo. Kasi syempre, yung mga, yung gastusin mo sa, kung hindi naman ka binibigyan ng allowance for your internet, yes, oo. for your kuryente, correct. yung mga gano'n. Kasi na dapat burden ng company. Kaya lang na-charge na siya sa mga empleyado who are working from home. Kasi nga naman, syempre dati wala ka namang internet, data ka lang. Tama. Diba? Tapos ngayon napilitan ka magpakabit ng internet. Syempre, kung hindi, lagi ka naghahang sa Zoom. Lagi ka nakanganga. Kasi nakahang ka na naman. Lagi kang pikit. Lagi kang, can you hear me? Can you hear me? Can you see my screen? Yan. Nakakainis talaga yung mga ganun eh. O kaya yung ito lagi nangyayari sa atin din eh. Yung salita ka ng salita, hindi ka na pala nakahangka pala, hindi ka na pala naririnig. Ganun. So syempre, tataasan mo ngayon yung mo. Yung speed mo. Yung speed mo. Yung, speed ba tawag hindi, doon? yung internet kinemerut ang tawag doon. Hindi ka sure. Yun, tataasan mo. So syempre, may akibat na na pera. Tama. Tapos bukod doon, naka-aircon ka lagi. Kasi hindi mo mapayag na electric pan lang, init, hirap magtrabaho, pagpawisan lagi. Tama. Hindi ka makapag-concentrate. Ayan. Kung sa papa-aircon mo yung kwarto mo. Diba? Siyempre, kung gusto mo, damay-damay na lahat, ipapa-aircon mo yung buong bahay ninyo. Pero kung halimbawa, isang parte lang yung may aircon, okay lang din naman. Okay lang naman. Ikaw naman yung nag-work doon. Pero dagdag gastos yun. Yes. Yung bibili ka ng aircon, tsaka yung dagdag na singilin sa kuryente pag ikaw ay naka-aircon. Tama. Diba? So sana may allowance kapag ka ganun. Tama. Diba? May kakilala din ako na may yung ilang housemates ko may ganun silang allowance. Yun nga, internet allowance. Kinemerut allowance din. Yun. Maraming allowance na binibigay. Kasi nga, totoo yun eh. Yung gastos na sana ng company sa aircon, di ba? Natipid, walang empleyado sa loob. Bakit ka magbubukas ng aircon? Yan. So yung mga empleyado nasa kanya-kanyang bahay. Pero so doon sila nag-aircon. Pero yung consumption na yun, may allowance na binibigay. Pang-compensate para ganun. Yun maganda. Di ba? Kasi meron ako narinig, wala silang parang bahala na kayo, gano'n. Tiis kayo dyan kung ayaw nyo Kung mag-meeting kayong basa yung kilikili. Bumubula. Kasi ang Gnet, gano'n. Correct. Ang bilis Who would have thought na isang araw, pwede palang, yun, kami din naman dito, na who would have thought na pwede pala walang DJ dito. Diba? Nung time na nag-work from home din naman po kami, hindi lang namin sinabi. Halata nyo naman. Bawal lang talagang sabihin. Pero for a while, nag-work from home kami. Ibig sabihin, kasi nung time na nasunog din to, so syempre we had to adjust. Saka pandemic, sino man wala naman na talagang lumabas yung pandemic. Diba? So meron talagang na posible pala talaga yun. Diba? Na hindi posible dati. Ganun kabilis ang takbo ng panahon. And ako na-appreciate ko, partner, kasi in our lifetime, naabutan natin siya. Yung from transition from the old school sa transition sa digital at hanggang ngayong nag-evolve yung digital world. Di ba na parang, ang galing na abutan nating lahat to. O, di ba? Bida-bida kami, ganun talaga. Tama. Kasi, kaya nga lagi namin sinasabi na ang generation namin is the best generation. Kasi naabutan namin lahat. From snail mail to email. Yes. Di ba? Yung meron daw kaming computer lesson. Ang computer lesson namin, how to make an email. Tapos 5 sessions yun. Sa amin nga, one sem. Diba? Hindi naman ako magtataka din. One sem yung aral paggawa ng email. Kung paano gumawa ng email. It's about parts of the computer. Di ba? Yung mga ganun.
yarn. Naabutan namin yarn. Yung happy kang alam mo yung salitang kartero, Yan. alam mo yung salitang cassette tape, Yung. alam mo yung cassette player, alam mo yung karaoke. Alam mo ang multiplex. Yes. Yan. Alam mo ang VHS, Betamax. Yan. Yung kotse na pang-rewind ng VHS at Betamax. Alam mo ba yon? Yung kulay pula. Totoo. Diba? Yayamanin ka kapag may ganun ka kasi kung hindi, tinidor lang yung gamit mo pang-ikot eh. Pang-ikot ng tape. Isipin mo, Para ma-rewind. may tape na iniikot, nire-rewind. Para Totoo mapanood yun. mo siya. Ngayon, di ba, pag bored ka, skip ad. At saka hindi na alam ng mga bata. Left, right, di ba? Pag dinension mo sa kanila, hindi na nila alam yon. Hindi na nila alam. Oo. Meron nga tayong parang naging OJT dati, hindi na talaga niya alam yung mga mga ganong klase mga bagay. O, diba? Diba? Because Kaya kung, time flies. kung naabutan mo yan, okay, pasok ka sa best generation. Pasok ka na! It's a yes for me. Charot, diba? So time flies. Yes. So dahil mabilis ang takbo ng panahon, let's just make sure that we enjoy each day that we have. Kasi Correct. before we all know it, diba? Kung ano meron ka ngayon, maaaring wala na bukas Wala na bukas. Sa sobrang bilis ng takbo ng panahon. Tama. Salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Kapag ka Friday, nakikipag-usap kami sa mga tambalanisa. Kaya kung gusto mo makapag-usap Yes. sa amin mamayang alas 9, go ahead and send a message dito po sa ating comment section sa Facebook Live. Muli ako po si Nicole Ayala At ako naman si Cambio King Chris Chuper. na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay na mariba. Yun! Love Radio.